Sinabi ni Donald Trump sa Davos Economic Forum sa mga kaalyadong Europeo na wala silang halaga kung wala ang Estados Unidos ng Amerika. Direktang sipi ito. Matindi ang batikos ni Donald Trump sa kaalyado ng Estados Unidos. Diretsahang pinagsabihan ni Donald Trump ang mga lider ng Europa na huwag kalimutan kung sino ang nagpoprotekta sa kanila laban sa Russia at China. At binatikos ang kalagayan ng Europa. Matinding binatikos ni Donald Trump ang mga lider ng Pransya, Alemanya at United Kingdom, kaya kinansela sa huli ang mga mahalagang pagpupulong kasama nila. Ayon kay Donald Trump, ang Canada at Israel ay naging bansa dahil sa Amerika. Direkta niya itong sinabi sa Canada at ipinahiwatig naman sa Israel. Dapat daw pag-isipang mabuti ng mga mamamayan ng mga bansang ito ang kanilang sinasabi tungkol sa Amerika. Sinabi rin niya na kung hindi ibigay ng Europa sa mga Amerikano ang Greenland, matatandaan niya ito at gaganti siya. At bilang sukdulan, hayagang sinabi ni Trump na sina Putin at Zelensky ayon sa kanya ay mga tanga. Pero sa kabilang banda, tapos na ang mga panahong nag-iingat ang mga lider ng mundo. Alam mo, sa paligid ni Trump na ang unang taon niya sa pwesto ay nagkaroon ng sukdulan. Lalong tumindi ang pangamba na hindi na maililigtas ang lumang kaayusan dahil sa krisis sa Greenland. Ngayon, sina Emmanuel Macron at Friedrich Merz ay hayagang nagdeklara ng pagtatapos ng pandaigdigang kaayusang pinamumunuan ng Estados Unidos. Sa huli, napagpasyahan nilang ang patuloy na presyon ni Pangulong Trump ay nagpakita ng kanyang mga kahinaan. Ipinakita raw ni Trump sa lahat kung gaano siya nakakasama. Kaya sa Europa, sinasabi nila, tama na ang paligoy-ligoy kay Trump, oras na para kumilos. At ngayon, gumagawa na ang European Union ng isang pakete ng mga sagot na taripa laban sa Amerika na nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Ako, si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at magiging lubos akong nagpapasalamat sa inyo para dito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balitang agad naming natatanggap. Ngayon, ayusin natin ito. Noong Miyerkules sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, binatikos ni Pangulong Trump ang sa kabuuan, binibigyang diin ng pahayag ni Trump kung gaano katensyonado ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Europa dahil layunin niyang makuha ang Greenland. Alam mo, mas mataas pa ang layuning ito sa matagal ng alyansa at internasyonal na pamantayan. Ang balita ay ang pahayag ni Trump sa harap ng mga pandaigdigang at negosyanteng lider. Kung wala ang Estados Unidos, wala kayong mga bansa, wala kayong anuman. Ginamit ng mga kaalyado ng Estados Unidos ang Davos para tutulan ang marahas na paraan ni Trump at ipahayag ang pagdududa nila sa kaayusan ng mundo na pinamumunuan ng Amerika. Sa episode na ito, tatalakayin ko kung paano inatake ni Trump ang mga kaalyado at bibigyang diin ang ilang kaso. At ang kumpletong pagsusuri ng talumpati ni Donald Trump sa Economic Forum sa Davos ay na-upload kahapon dito sa YouTube channel na ito. Kaya kung hindi nyo pa napapanood, pumunta kayo sa channel, panoorin nyo at mag-subscribe. Kaya, Denmark ang unang bansang inatake ni Trump. Binanggit ni Trump ang pagkatalo ng Denmark noong ikalawang digmaang pandaigdig bilang patunay ng kakulangan ng kakayahan ng mga Danish na ipagtanggol ang Greenland laban sa mga kalabang bansa mula kanluran. Ayon kay Trump, ito ang dahilan kung bakit dapat ibigay ng Denmark ang Greenland sa Estados Unidos. Bumagsak ang Denmark sa ilalim ng pagsalakay ng Germany sa loob lamang ng 6 na oras ng umaga at naging ganap na walang kakayahang ipagtanggol ang alinmang bansa matapos bumagsak ang Denmark. Pinalakas ng Estados Unidos ang pagprotekta sa Greenland para hindi ito magamit ng Germany noong digmaan. Kung wala kami, baka lahat kayo ngayon ay nagsasalita na ng Aleman at marahil kaunti ring Hapones. Pagkatapos ng digmaan, ibinalik namin ang Greenland sa Denmark. Napakabobo ng ginawa namin, pero ginawa pa rin namin. Ngayon, maayos at nagpapasalamat ba sila? Nakakatuwa na sa buong talumpati, mali-mali ang tawag ni Trump sa Greenland bilang Iceland, isang madalas niyang pagkakamali sa publiko. Ang mahalaga, inalis ni Trump ang posibilidad ng paggamit ng militar para sakupin ang teritoryo ng Denmark. Pinagtawanan din ni Trump si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya
dahil sa kanyang mapapansing talumpati kung saan nakasuot siya ng salaming pang-araw. Dahil sa sakit sa mata, napansin ng lahat na may problema si Macron sa isang mata niya na namumula, kaya nagsimula siyang magsuot ng salaming pang-araw. Dito naisip ni Trump na pagtawanan siya. Nang tumawag ako kay Emmanuel Macron, nakita ko siya kahapon na nakasuot ng maganda niyang salamin. Pero ano nga bang nangyari? Binanggit din ni Trump ang usapan nila ng presidente ng Pransya, kung saan pinilit niya si Macron na taasan ang presyo ng mga gamot na may reseta. Kung hindi, pagbabantaan siya ng mataas na taripa. Pagkatapos, nagsimulang magpatawa at gumaya si Trump kay Macron, na kunwari ay masunuring nagsabi ng, "Hindi! Hindi, Donald! Hindi ko gagawin yan! Hindi ko yan kailanman gagawin!" Pagkatapos, lumipat si Trump sa Canada at tumugon sa matinding pahayag ng punong ministro ng Canada na si Mark Carney noong nakaraang araw. Tungkol sa paghiwalay sa pandaigdigang kaayusan na pinamumunuan ng Estados Unidos, magbibigay ako ng sipi mula sa kanya mamaya. Sa ngayon, narito ang sinabi ni Trump na nagpapakitang siya ay nasaktan. Sabi ni Trump, "Maraming libreng benepisyo ang Canada mula sa atin. Dapat silang magpasalamat pero hindi sila marunong magpasalamat." Kahapon, pinanood ko ang talumpati ng inyong punong ministro. Hindi naman siya ganoon kamapagpasalamat pero dapat sana ay nagpapasalamat sila sa atin. Ang Canada ay dahil sa Estados Unidos. Tandaan mo yan, Mark Carney, sa susunod na magpahayag ka. Binanatan din ni Trump ang Switzerland at mga lider nito, ang host ng forum, sa kanyang mga pahayag. Narito ang sipi. Alam ko ang napakaraming tao mula sa Switzerland. Kamangha-manghang lugar, napakagandang lugar. Pero napagtanto ko na naging magaling lang sila dahil sa atin. Tayo ang dahilan kaya maganda ang Switzerland. Kung wala ang Estados Unidos, hindi ito magiging Switzerland. At dito nagkaroon ng aberya si Trump. Sinabi niya na may isang babae na tinawag niyang punong ministro ng Switzerland, pero hindi niya maalala ang pangalan nito. Ang CP ay talagang nagdulot sa akin ng matinding negatibong reaksyon habang pinag-uusapan ang pagpapatupad ng mga taripa. Sabi ni Donald Trump, naglagay siya ng 39% taripa sa Switzerland matapos sabihin ng babaeng punong ministro na hindi siya kontento sa 30% taripa. Ibig sabihin, sinubukan niyang gawing biro ng kaunti ang sitwasyon doon. Pero ang totoo, sa Switzerland ay walang punong ministro. Ang namumuno sa bansa ay si Presidente Guy Parmelin at malinaw na hindi siya babae. Kaya pala isipan pa rin kung sino ang tinutukoy ni Trump. Kausap niya na inis sa kanya at ang babaeng punong ministro na matapos nilang mag-usap ay mas tinaasan pa niya ang taripa kaysa sa plano. Lahat ng naroon sa bulwagan ay nagtatakang nakinig at nagtatanong, ano ba yun? Hindi pinalampas ni Trump ang issue sa Ukraine. Ayon sa kanya, magiging tanga si Pangulong Zelensky kung hindi siya papayag sa kasunduan kay Pangulong Putin para itigil ang pagsalakay ng Russia. Ito ang kanyang pahayag. Sa tingin ko, kaya na nilang magkasundo at gumawa ng kasunduan ngayon. Kung hindi, sila ay magiging tanga. Para ito sa kanila. At alam kong hindi sila bobo. Pero kung hindi nila magawa ito, magiging bobo sila. Ayokong mang-insulto, pero kailangan ninyong gawin ang kasunduang ito. Maraming namamatay, hindi ito sulit. Nakakatuwa na si Trump na dating nangakong tatapusin agad ang digmaan ng Russia at Ukraine, ngayon ay gusto nang ipaubaya sa Europa at baka raw siya tumulong. Nadamay ang United Kingdom. Pinagdudahan ni Trump ang estratehiya sa enerhiya at presyo ng United Kingdom at ininsulto ang oil barrier ng bansa sa North Sea. Sabi niya, ang United Kingdom ay nasa ibabaw ng North Sea, isa sa pinakamalalaking reserba sa mundo. Pero hindi nila ito ginagamit at ito ang isa sa mga dahilan kung bakit bumagsak sa napakababang antas ang kanilang supply ng enerhiya kahit na napakataas ng presyo. Kapansin-pansin na tapos na ang panahon na nag-iingat ang mga pandaigdigang leader, lalo na ang mga Europeo. Sa paligid ni Donald Trump, na sa unang taon ng kanyang ikalawang termino ay mas nagpatibay ng pangamba na di na maililigtas ang lumang kaayusan. Malinaw na hindi na gumagana ang lumang pandaigdigang kaayusan at ang mga pilit kumakapit dito ay nagkakamali. At mahalaga na naunawaan ito ng mga Europeo. Biglang sinabi ng mga Europeo na ang pandaigdigang kaayusan kung saan ang Estados Unidos ang hegemon ay tuluyan ng bumagsak at bigla ring naging prangka ang mga Europeo
sa kanilang mga pahayag. Inihambing ni Pangulo ng European Commission Ursula von der Leyen ang pagiging hindi pala kaibigan ni Donald Trump sa mga kaalyado sa, ayon sa kanya, shock ni Nixon. Noong 1971, binago ng Estados Unidos ang kaayusang pang-ekonomiya matapos talikuran ang gold standard pagkatapos ng digmaan. Nanawagan si von der Leyen na gawing independyente ang Europa mula sa Estados Unidos at nagbabala na ang pag-asang babalik sa normal pagkatapos ni Trump ay nagpapalala lang sa kahinaan ng Europa na parang sinasabing tigilan na ang pamumuhay sa ilusyon. Hindi lang si Trump ang problema, pati Estados Unidos hindi nakaalyado. Kinundena ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ang paulit-ulit na bagong taripa ni Trump na tinawag niyang hindi katanggap-tanggap, lalo na kung ginagamit ito para gipitin ang soberanya ng isang teritoryo. Ito ang buod ng usapin. Sa huli, nagbigay ng pinakadiretsong pahayag si punong ministro Mark Carney ng Canada na nagsabi sa mga tagapakinig sa Davos ng ganito, "Hayaan ninyong linawin ko, tayo ay nasa proseso ng paghihiwalay, hindi ng paglipat. Alam nating ang kwento sa internasyonal na kaayusan ay bahagyang kasinungalingan dahil madalas gumagawa ng eksepsyon ang pinakamalalakas kapag nais nila. Hindi pantay ang pagpapatupad ng patakaran sa kalakalan at iba-iba ang higpit ng internasyonal na batas depende sa inaakusahan o biktima. Kapaki-pakinabang ang katang-isip na ito dahil ang hegemonya ng Amerika ang nagdulot ng pandaigdigang benepisyo mula sa bukas na daanan sa dagat at matatag na sistemang pinansyal. Hindi na epektibo ang kasunduang ito. Ngayon, ginagamit ng mga dakilang kapangyarihan ang ekonomikong integrasyon, pundasyon ng globalisasyon bilang sandata. Sa huli, tumugon si Trump sa pahayag na yon. Matindi ang sinabi ni Mark Carney na huwag kalimutan ng Canada na dahil sa mga Amerikano sila nabubuhay at dapat niyang pag-isipan ang kanyang mga salita. Sa huli, pinag-aaralan ng European Union ang ganting taripa laban sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng 73 bilyong euro. Sinabi ni Emmanuel Macron na dapat gumanti ang European Union sa Amerika ng buong lakas at huwag mag-atubili. Ito ay kabaliwan. Pinagsisisihan ko ito. Ngunit ito ay dahil sa di inaasahang agresibong kilos ng Estados Unidos. Sa huli, ang Hungaria lang ang tanging bansang Europeo na sumali sa bagong konseho ng kapayapaan ni Trump. Tumanggi ang iba. Sa huli, pansinin ninyo na ang punong ministro ng Denmark ay nagpasya na huwag dumalo sa Economic Forum sa Davos. Hindi talaga siya pumunta. Demonstratibong umalis si Macron ng Switzerland isang araw bago dumating si Donald Trump. Sinabi ng mga lider ng Alemanya at United Kingdom na handa silang makipagkita kay Trump kung ang pagpupulong ay i-oorganisa ni NATO Secretary General Mark Rutte sa mas malawak na format. Doon pag-uusapan ang mga isyung pandaigdigan. Sinabi ni na Kurt Starmer at Friedrich Merz na ayaw nilang makipagkita kay Donald Trump tungkol sa ibang paksa. Tatapusin ko ang episode na ito sa isang sipi mula kay punong ministro ng Belgium, Bart de Wever, na malinaw na naglalarawan ng relasyon ng mga Europeo sa Amerika. Kung aatras tayo ngayon, mawawala ang ating dignidad. Wala nang saysay na maging malambot sa Estados Unidos. Kung may magsabi, ibalik nyo ang teritoryo ng NATO o magsisimula ako ng digmaang pangkalakalan, dapat tayo ang maunang magsimula ng digmaang pangkalakalan. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok, ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o mag-subscribe gamit ang mga link, detalye sa description o QR code sa inyong screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.